May nag-comment sa isa kong post, hindi ko na mahanap. Siguro binura na niya after ko siyang replyan. Pero yun nga, sabi niya, yung wording kasi mga bakla, ako, it's not what you say, it's how you say it. Sabi niya ganyan, puro daw ako, puro ako parang shopping, gala, tapos gym, ganyan. Pero never daw niya, hindi naman never yata. Pero hindi niya daw ako nakitang nagsimba. Tapos nireplyan ko siya, sabi ko, hindi ako linggo-linggo nagsisimba, pero hindi ako masamang tao. Tsaka, nung bata ako, mga bakla, yung mga, relatives ko, sila yung mga leader sa church, ganyan. So, si papa ko, gusto niya linggo-linggo kami nagsisimba, sabay-sabay kami. Kahit hindi na siya, kahit wala siya sa baryo namin, gusto niya nagsisimba pa rin kami nila mama. So kahit ayoko, talagang kailangan mo magsimba. And ano din ako sa church noon, active ako. Magmula bata hanggang magdalaga, until nabuntis ako. So nung nabuntis ako kay Sab, pinapunta pa din ako ng mga lola ko sa simbahan, ganito ganyan. Pero may mga elder na, tawag to yun, hindi ko alam, sila ang nagmulat sa akin. May mga tao din sa baryo namin na hindi nagsisimba dun sa same church namin kasi may dalawang simbahan dun sa amin. Na linggo-linggo nagsisimba, pero paglabas ng simbahan, problema at issues ng iba, ay pareho lang pala yun. Buhay ng iba ang pinag-uusapan, pinagpipiestahan. Kaya kapag may mga narinig ako na sabi sa Bible, ganto ganyan. Sabi din sa Bible, apong, bawal ang ganto pero ginagawa mo pa din. May mga tao naman talaga na religious, yung sinasabuhay nila yung sinasabi sa Biblia, pero meron din yung kuno-kuno. Yung gagamitin nila, alam mo, nakalagay sa Biblia na ganito, ganyan. Wala namang problema na ano ang pananalig mo sa Diyos, pero hindi naman laging basehan yung pagsisimba. At saka ito pa pala, isa sa mga rason kung bakit parang yung ibang tao tumitigil ng magsimba, kasi parang nagiging ano na siya, yung kunwari, hindi ka makakapagbigay ng, ang tawag to yun, nakalimutan ko na yung tawag doon, yung magbibigay ka ng pera para pang help sa church. Siyempre may mga tao na talagang hirap na hirap sa buhay o may mga challenges na pinagdadaanan. Kapag hindi sila nakapagbigay, yung ibang member sa church, ang dami sinasabi. So, parang nawalan sila ng gana magsimba. Like, magdasal ka na lang sa bahay. Pero kung kung if I'm being honest, kung may choice lang ako, gusto ko yung magsisimba ako, makikinig ako sa salita ng Diyos, pero yung parang walang nakakilala sa akin. Minsan parang nagiging trabaho na siya kasi yung ibang member sa church sasabihin, ba't di ka nagsimba ng isang linggo? Anong ginawa mo? Yung ganto ganyan, tapos sasabihin nila na, ayaw ng Diyos ng ganyan. Hindi ako yung super religious na type ng tao, pero naniniwala, nananalig, sinasamba ko ang Diyos, at may takot ako sa Diyos. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pero it's okay, hindi pipipilit yung paniniwala ko sa inyo, basta magrespetuhan tayo sa isa't isa. Yun lang.